Mga kaigsunan, mga kaigalaan, kumusta? Kini nga huni mo itimailhan nga ang atong programa, ang kaibulungan nga plano sa Dios. Mo sulod usab sa tagsa-tagsa ka panimalay, sulod lamang sa usa ka oras ug tunga. Kaigsunan, kini inyong alagad sa kahanginan si Pastor Ruel Gallo. Pastor Federico Andoy. Makig-uban usab kaninyo mga kaigsunan, sulod lamang sa usa ka oras ug tunga. Sa dili pa kita magasugod sa ato ang pagtuon karon, naagyapon kita karon sa pagtuon nato sa Bible Promises and Principles, mga igsoon, no? O nanata karon particularly sa Living Grace. Apan sa dili pa kita magasugod sa atong pagtuon, atong hangyon si Pastor Freddy sa opening prayer. Okay, mag-aampo ta. Amahan na mo nga Diyos, salamat na usab sa panahon nga gihatag gani kanamo kauban ni Pastor Rowell. Ngayon kami makadala na usab sa imong pulong pinagi sa kahanginan, sa online, social media. Yes, Father God, nagadool kami diya sa imong balaod nga presensya. Tungod kay wala man kami mamahimo sa among kaugalingon nga kahimuan. Nagapadayon kami sa pagdipindi o pagsalig diya sa imong panabang sa among mga kinabuhi. Uban ni kami ni Pastor Rowell sa pagdala namo sa imong pulong karon. Ang among kinabuhi limitado lamang sa kahibalo. Apan namo lamang kini intugyan ang tanan nga kanimo. Salamat nga mga pulong nga magagawa sa among baba. Kining tanan magahatag lamang og tinuod nga kahimayaan nga kanimo. Salamat sa opportunities kinabuhi, sa mga opportunity kada adlaw. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen. Amen. Kay ang pulong sa Dios buhig nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutungkad sa mga nahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios, walay binuhat nga natago, hinunua, ang tanang butang binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa maghatag raw niya kita og husay. Mga Hebrehanon 4:12 ngadto sa 13. Bueno, maayong hapon pag-usab mga igsoon, no? Labi na gyud sa ato mga Facebook live viewers, no? Salamat sa inyong pag lantaw diha, no? Sa Facebook live. O sa dili pa kita mo proceed sa atong pagtuon karon, pasupid, sa man ni mag-review sa ta? Sige, atong i-review sa makadyot ang ato ang gitunan sa milabay. Napaghihapon kita sa pagkinabuhi diya sa grasya. Kay kasagaran baya di gini masabtan ang pagkinabuhi diya sa grasya. Kasagaran nagkinabuhi mo dito Pastor Rowell sa atong kaugalingong kusog, sa atong kaugalingong kaalam, sa atong kaugalingong paningkamot, o kanang tanan, no? Energy of the flesh, no? But karon atong pagapadayonon kining pagtuon sa pagkinabuhi diha sa grasya. Siguro nasabtan naman gyud natong kitang mga doktrinal, no, nga ang atong pagkinabuhi dili ni tungod nato, kundi tungod kini sa Dios nga naglihok sa sulod nato, no? Mao kana ang pagkinabuhi sa grasya. No, balikan nato sa pagkadyot ning review kini 1 Corinthians 3:16. Nagaingon din do you not know that you are a temple of God and that the Holy Spirit dwells in you? Mo kini usa ka grasya nga gihatag sa Dios nga kanato Pastor Rowell, nga diin ang balang espiritu nagapuyo na sa atong kinabuhi. Sa katuyuan nga magmadaugon kita sa atong Christian way of life. Kay naday power nga gibutang gisulod nga kanato sa takna nga mituo kita kang Kristo Jesus ingon nga atong Ginoo. Sumusa magmadaugon kita dili tungod sa atong power, sa atong energy,
but through the power of the Holy Spirit nga nagdwells diri sa sulod sa atong kinabuhi. Kana grasya gina, no? Wala gitay mahimo para sa Ginoo kung wala ang gahom sa balangin espiritu. Ang sunod din kini 1 Corinthians 15:10 nga nagaingon, by the grace of God I am what I am, and His grace toward me did not prove vain, but I labored even more than all of them, yet not I, but the grace of God with me. Naghisgot si Apostol Pablo kung sa nitabo siyang kinabuhi nga nahimo siyang usa ka alagad sa Dios. Mato pa niya, I am what I am. O kung say nahitabo siyang kinabuhi, nahimo siyang yunana karon tungod sa grasya sa Dios. Kaya dili mo gid ang ngayon unta siya Pastor Ruel nga magapangalagad sa Dios. Kay grabe siya ka makasasala o gawas pa niya na siya persecutor. Pero matod pa niya, I am what I am by the grace of God. So grasya gid sa Dios dahil kaluwasan Pastor Ruel, Masagid, no? ato nini. Kunya ang hitabo pa gyud gigamit pa gyud siya pagmaayo sa Dios. Bisan tinuod siya ang katapusang apostoles nga gipili sa Dios. Nga diin outside na sa public ministry ni Jesus Christ. Dito na siya nahimong apostoles sa diyang si Jesus Christ was ascended to heaven, no? Pero grabe ang paggamit sa Dios ngadto kaniya. So mo nang siya, I am what I am. Diri sa 2 Corinthians 4:15 usab nagaingon, all things are for your sakes, that grace having spread through the many may cause thanksgiving to abound to the glory of God. Yes, tinuod bagid kana, no? Nga ang tanang mga butang alang lang gyud sa Ginoo. Aron nga ang iyang grasya atong mapalanog, no? Mapasundayag o mahatag ngadto sa mga kadaghanan aron nga ang pagpasalamat magatubo o magalambo ngadto gyud sa tinuod nga kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Andin kini sa 2 Corinthians 9:7 diri man ta nagtapos ngadto Pastor Ruel, no? Yes, Pastor. Sa 2 Corinthians 9:7 nagaingon, let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God honors a gracious giver. So ato ko ning gi-take up sa milabayng Sabado nga ang paghatag di ay grasya. Dili ang grasya mong good Pastor Ruel naghatag ka sa kinasing-kasing gyud imong paghatag. So sabot na walay dinalo, walay kanang walay reservation, Walay coercion. walay coercion, o walay expectation nga makabalos, no? Ana mo na ang cheerful giver. Sa imong paghatag dinha, naghatag gyud ka nga kinasing-kasing gyud. Dili pinasikad sa balaod. Dili pinasikat sa balaod, dili kay gipugos ka, dili kay nag-expect ka og something, wala. Kundi sa paghatag nimo, tungod kay ang Dios nagapanalangin ka nato, ang iyang grasya nagalihok sa atong kinabuhi, mao ka nang muhatag pud ta nga grasyoso pod diya sa buluhaton sa Dios o sa atong isig katao. So mo ning gingon niya, let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God honors a gracious giver. So dapat masabta na to na nga sa atong paghatag diay, no? Dapat wa gi laing motibo. Wala gilang motibo. Kanang ang una gyud nga dili dinalo ang paghatag. Mao gyud ang una. Ikaduha kanang walay reservation kanang murag naghatag bitaw ka nga nag-reserve kag something. Kanang na expectation ba nga wa na return ba? Kana pod nag-expect kag something nga mobalik. So dili nga na ang paghatag, ha. Sabto na to na nga dili nga na gid ang klase sa paghatag. Kung naaman ta niya na nga dapit na we are not following the protocol plan of God, no? Kaya ang protocol plan of God gyud sa atong paghatag, naghatag kita graciously, generously, outside of greediness, outside of wrong motivation, outside of more expectation nga mobalos ni sa tuwa, dili na mao ang klase sa paghatag. Busa ang iyang gingon din, ha, as he purposes in his heart, no? Not grudgingly or of necessity, nganuman, for God honors a gracious giver. Now karon dinhi nata sa
2 Corinthians 12:9, 12:9. Pastor Ruel. Oo. Akong ihatag na si Pastor Ruel. Okay, salamat Pastor Fred. Yan ta karon sa 2 Corinthians 12:9. Nga nagaingon diri, my grace is sufficient for you, no? So atong may baluan ni nga nihangyo in taon ni si Apostol Pablo nga kuwaon ni ang Oh, turn of the flesh, no? tinuod yun. Katulog gid siya ni hangyo sa Ginoo ba, no? Hangyo gid siya, no? Unya giingnan siya sa Ginoo nga my grace is sufficient for you, no? Unsa kay purpose niya na Pastor Ruel? Ngano nga nag-pray gid siya katulo unya naday purpose ang Ginoo siya. Sige daw Pastor Ruel. Kay Apostle Paul, no, kato makita diri, by intense suffering, no, sa iyang mata, Pastor Fred, Oo. iya yung gi-recognize that when I am weak, mo ito yung gingon, when I am weak, Ayan. then I am strong. As he fully oriented sa iyang pagkagitawag og helplessness, Pastor Fred, ba? What is yun siya mahimo, no? In the light of God's all-sufficient grace. Kaya nga naman, ang purpose mo yun sa kay Ginoo niya ng iyang turn of the flesh. Kaya nakita sa Ginoo ba nga, sa iya mga gi-reveal tanan ang mystery doctrine sa church age. Nya nakita sa Ginoo nga anytime pwede siya mo pop up ba. Pwede mo mugaw sa arrogance. Oo, no? So, gibutangan siya sa Ginoo niya ng turn of the flesh, no? Kaya mo pero at di na-realize ni Apostle Paul nga sa iya ding kahuyangon lagi pag-antos sa iyang may mo atake iyang mata. Mingon niya nga, when I am weak, then I am strong. Kayo ka na siya implication Pastor Ruel, no? Kay sama ra nga naghiskot day ka na siya Pastor Ruel nga kung aduna tay balatian, damor mo dot-dot sa Ginoo. Damor mo depende ta sa Ginoo. Pero tinuod man ka na Pastor Ruel nga kung likon kay itong lawas, murag walay Ginoo katong kinabuhi no, murag Magsalig. Nagsalig ta sa ato ang usog, nagsalig ta sa ato ang kahibalo, sa atong kaalam. Yeah, relax sa pud kayo ba? Arrogance kayo, no? Arrogance kayo. Pero si Apostol Pablo sa dihang aduna siya balatian, iya yung nabati nga dependent siya sa Dios. Kana dependent. So busa mingon siya nga when I am weak, then I am strong. So nakita nato din nga usa ka nindot diay kato nga purpose sa Ginoo sa kinabuhi ni Apostol Pablo kay kung wala siya ay balatian, murag nagsalig siya sa iyang pwersa, murag garbo kay siya no nga walay Dios nga nag-apil sa iyang mga pagbuhat ug pagpangalagad. Kaya mora ba na kasagaran sa atong kinabuhi Pastor Ruel, kita mga tao kay naligit tay old sin nature. Ang atong pagpangalagad murag para sa tao ba? Ang atong pagpangalagad murag approbation last bita Pastor Ruel. So nag-after og mga praises sa tao. So inana ang nature sa tao. Ug busa ang Dios parang magiging naay humility si Apostol Pablo. So gibutangan siya ng thorn in the flesh, no? O sa ato pa na kanang gitawag na to undeserved suffering. Dili siya ngayon mag-suffer niya na, pero gitugot sa Dios nga mag-suffer siya sa katuyuan nga siya makakat-on nga magpaubos og modepende sa grasya sa Ginoo. sa Dios. Ana day ni, no? Ana day ang atong kinabuhi. In the light of God's all-sufficient grace. Amen, no? Kay hambugiro man gud kay ta kung permanente tang maiglawas, no? Pero kung naibalatian di ay mas more dependent kita ngadto sa Dios. So mo nang mingon si Apostol Pablo, when I am weak, then I am strong. No? Sige padayon na Pastor Ruel, mo nindot ni nga so mao na nga subject. sa ato aday pud inaway pud sa atong Christian life Pastor Fred, no? Naaday tay mga opportunities pud, no? Nga katumbas pud sa atong pagpangalagad. Nagyod, no? Kay ang purpose po niya sa Ginoo is to exercise our spiritual muscle, no? Kay og wala pud nang mga pagsulay sa kinabuhi, maka-question pud ta nga
involved ako sa angelic conflict, murag relax sa mga ko. Wa may mga panghitabo sa akong kinabuhi. Nya usap po niya na Pastor Ruel, kung wala po na, wala kay application sa Word of God, kay wala may trials, Wa po kayo opportunity. wala kay opportunity. Mhm. Sumunang ang kinabuhi gyud nagi mga trials kay nay opportunity. Oo. Dinha nimo ma-exercise ang power of the Word of God ug ang power of the Holy Spirit sa dihang nay mga pagsulay. Ug nga matinud-anon ba gyud sa Oo. imong kinabuhi ang Ginoo. Yeah, ug i-apply ba pud gyud nimo ang pulong sa Dios sa circumstances sa kinabuhi. Kaya Yes. kung wala guna siya, unsa man nimo pag-apply sa pulong sa Dios nga smooth man kayo ang sailing. Kanang nindot man ang imong biyahe, ang Oo. imong journey. Pero kung naay mga obstacles dinha ka makaingon nga kini apply na ko ning Word of God, kinahanglan ma-apply na ko ning impersonal love for all mankind, kay naay momentum testing, ma-apply na ko ning faith risk, kay naay disaster, naay bagyo, ma-apply na ko ning unsa man na, feeling with the Holy Spirit, kay by now, murag wala ko'y kusog, wala ko'y gahom, o ano, no? Mhm. So, buti pasabot, ang pulong sa Dios mahimong may kagamitan sa dihang na circumstances, Pastor Ruel. Yes. Kung wala circumstances, wala kay i-apply, no? So, gawas lang sa imong pagbuhat sa mga bulaton nga di nagasunod gyapon sa kabubuton sa Dios. So, nagiday purpose ang Dios diri sa 2 Corinthians 12:9 kay gisay-say na to ni Pastor Ruel. Ngano man nga nagbalatian man si Apostol Pablo, naghangi pa siya katulog kay ang tinuod gyud wala ko man ni naghibalo si Apostol Pablo nini pagsugod Pastor Ruel. Oo. Motong katulog gyud siya nagampo. So tungod kay wa siya kahibalo, nagampo siya. Pero sa pagampo na niya gitubag siya my grace is sufficient for you. Dito na ni nasabtan nga, naadi kay katuyuan ni Yes. Lord. Oo. Wa man ni nako masabti good Lord. Ang ako gusto nga maayo ko pero nadi kay purpose niya. Dinhi na nasabtan niya nga ako na ning dawaton. When I am weak, then I am strong, no? Sige Pastor Ruel, padayon ta Pastor Ruel. Napakay kasulod diri sa 2 Corinthians 12:9. So mao po na in a way po sa atong Christian way of life, napud tay mga alantuson po Pastor Ped o napud tay tribulation, Nagyod. no? Kay normal man gina siya while napata diri sa gitawag og phase 2, no, sa atong Oo. Christian way of life. So atoa na is imo na to nga avenue, no, nga maka glorify ta sa Ginoo in spite niya nga sitwasyon. Okay. Kay naay purpose ang Ginoo sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Tinod ka na. Nga di lang kita basta-basta nga muriak, no? Kundi ato mo response na ta pinagi sa pag-utilize sa Word of God nga naa sa ato ang kalag kay once man good nga usa ka believer equipped sa Word of God, adto siya proper intake sa Word of God, puno iyang kalag sa pulong sa Ginoo. Pag moabot ng mga opportunity o mga pagsulay sa kinabuhi, lagi siya ikasukol sa pulong sa Ginoo. No? So mo gani na nga iman na nato mga kaigsunan nga dili kita maka-escape sa suffering. May spiritual man ta o makarnal ta, no? Galing lang ang kalainan lang sa suffering sa carnal unbearable. Samantalang ang suffering sa spiritual bearable. Now hinumdo man nato nga sa klase sa suffering may gitawag nato Pastor Ruel punitive suffering na po gitawag og undeserved suffering. Now, kining hitabo kang Apostol Pablo, gitawag kini siya og undeserved suffering kay wa man siya nagkarnal niini, no? Ang delikado kung mag-suffer ta nga punitive suffering. Kay kung punitive suffering, resulta ka na siya sa ato ang Wrongdoing. mali nga decision o mali nga gibuhat, no? Mabito na nga sa punitive suffering na divide man po nagbuhat Pastor Ruel, no? Ang una din kanang gitawag na to self-induced misery. No, kanang self-induced misery, mga kaigsunan, Self-induced mercy. ikaw ang nag-torture sa imong kaugalingon niya na. Walay labot ang Diyos niya na, ha? Self-induced misery meaning na kay implosion sa imong sulod. Ang buti pasabot niya na kay misery sa sulod sa imong kinabuhi,
Result siya sa imuhang wrongdoing. Result siya sa imong wrong decision. So, Oo. nagsuffer na kaniya na. Pero na suffering nga ginatawag na to og gikan sa Dios. Mabito nang gidivide ng duha, self-induced misery, yang ikaduha divine discipline. Kaya ang divine discipline mo na tong warning, mo tong intensive, o mo tong dying discipline. Yes. So, kinahanglan masabtan nato na siya kay basi munaw na lang ta nga kining tanan divine discipline nga iya sa Dios. No, naay area din ang nagsuffer ka nga tungod sa imuhang wrong decision, ikaw ang naghatag og misery sa imong kaugalingon. Nya moingon lang kadayon nga wala ni all things work together for good. Oh, Pero yun na. one day Ikaw. na ditoy result din na sa imong bad decision. Result din sa imong bad decision, no? Mm. So, kinahanglan masabtan nimo na kay sa atong pagkinabuhi manggod. Mo undergotan niya na either sa punitive suffering or undeserved suffering. Mm. Ato nga kini kang Apostol Pablo kay undeserved suffering ni. Yes. Nagbuhat siya og maayo pero gitugot sa Dios sa iyaha nga nasa thorn in the flesh sa katuyuan nga masabtan ni Apostol Pablo nga dili siya dapat magsalig sa iyahang kahibalo, Mhm. sa iyang Kung kusog. galing mo kusog. Labi na gyud nga kung tan-aw na to ang background ni Apostle Paul, kuya ubi kay gid siya sa tawhanon, Mm. no? Four-star general siya. Full blood yun siya nga Romanhon, miyembro sa Sanhedrin. Kuya o yung background, no? Mo na nga Basta anytime sa tawhanon, pwede siya nga mo gawas ang hambog. mo dakinas ba, no? Tinod na. Mabita na nga kasagaran sa mga nagduol sa kuwa Pastor Well, munyo sila nga, Pastor, ang ako yung struggle, ang arrogance yun. Ay, oo. Kaya tinuod ba na, kita mong tanan nag-struggle niya na. Once nga natin arrogance, gusto gid nato ang atong kaugalingon ang ma-please, gusto nato ang atong kaugalingon matiman, gusto nato ang atong kaugalingon mo'y hatagan og labaw nga recognition, pagtagad, nya mo na mugawas na ang atong kaugalingong paningkamot na effort nato nga masikat ta mo mailhan ta. Mo ni bantayanan jud. Mo na ibantayan na nato. So muna nga sa Christian way of life ang arrogance mo pinakagitawag nato lisod kayo nga sugpuon. The word arrogance, Pastor Fed, gitawag na siya og self-centered. Self-centered na siya. Kay egocentric man na. Mhm. Basta arrogance gan egocentric man na siya. Ang ako man na, ang ako no murag ang importansya sa iyang kinabuhi ang siya. Siya. Mo na siya no. Me, myself, and I. Samantalang kung magatubo ka nga sa pagkahamtong, dili na ka maghuna-huna sa imong kaugalingon. Mo na deny yourself na. Yes. Baling ingon ni Apostle Paul nga, not I, but Christ. Mo na Oo. opposition na siya no. Kung imong tanawon murag kuha na siya kanang opposition na siya sa katong ako Self-centered, hantod nga mo na kag not I, dili na ako. Si Kristo na. meaning Christ-centered na. Christ-centered ka na. Tama na, Pastor Well. Well, kini siya nga bersikulo, gamay lang kay ni siya nga bersikulo, pero daghan kay ni siya og Pastor Well, daghan kay ni siya og mensahe no, alang ka nato kini 2 Corinthians 12:9. Relevant kay ni sa ato ang Christian way of life, Pastor Fed. Kay usahay, di na to mabantayan nga mo pop up atong kaugalingon. Kay kuya ba yaning ganing suffering dito nga dili na to may baluan kung asang dapita. Mao. No? Result ba sa atong bad decision, Oo. no? O katubang undeserved suffering. Oo. So muna May nga, man tong undeserved suffering kay kuan man to, kanang turn into blessing man to. durable pod. Oh. Kaya nagantos ka nga wa kay sala, wala makayanan nimo tungod kay ang Dios na ipamaagi niya na nga makalusot ka niya na. Pero katong punitive suffering, lisod to. Di ka kadawat ato, maghinilakay ka to, nga nawadan ba kag unsa din ha, mataba, nawadan ba ka unsa diha. So, lisod ang punitive suffering.
Kaya punitive suffering, ikaw man ang una din ha, ikaw man naghatag og miseries sa imong kinabuhi. Oo. And then, wa pa yung ka nagamit og rebound, kaya wa mo ka nagamit og rebound, dito na ka sa warning, intensive, Wala, Pastor Pinot, change sinning na na. mo na. Magka-intense. Sumpay-sumpay na siya. O hangtod nga moabot yung ka sa dying discipline. Mm. So, lisod. Samantalang ang undeserved suffering, nag-enjoy ka sa suffering tungkol sa imong spiritual growth, no? Yeah. So muna inindot, nag-enjoy ka sa imong suffering tungkol sa imong spiritual ng pagtubo. Yes. Sige, Pastor Well, Deuteronomy, Pastor Ped. Deuteronomy 6:6-7 na ta. Yes. Sige. Nagaingon din these words which I command you today shall be in your heart. Teach them diligently to your children and talk of them when you sit in your house and when you walk by the way, when you lie down and when you rise up. Iyaw na. Kini naghisgot ni Pastor Well sa pamilya. Milya. Nga ang niyang gisgutan din buti pasabot nga kita nga mga ginikanan dapat ato yung itudlo ngadto sa ato ang mga anak pangpulong sa Dios. Yes. Sa dihang maglingkod sila, mo man yang giyon no. Atong tudluan sila diligently. Mao din na natinga ko kaniadto nga mangaon mi sa alirong sa lamisa mao may tigkuan sa kong amahan Ting tudlo. ting tudlo no mao din ni biblical gyud ay no. Nama na. Oh. Teach them diligently to your children and talk of them when you sit in your house. O samtang naglingkod mo, tudluan sila. When you walk by the way, so, samtang nagalakaw-lakaw ta, natas dalan, tudluan na to sila. When you lie down, sa diyang matulog kita, Kasi mas maayo gyud ang mga bata nga matuto sila diya sa pagtulunan sa Ginoo, no? Kay ang purpose ana nga sa ilang pagtubo, sa ilang pagkadako, dili gid sila mobiya sa pulong sa Dios, mao gina. no? So, living in grace, gyapon ni siya, Pastor Ruben, no? Mhm. Nagkinabuhi ta diya sa grasya sa atong Ginoo, pinagi sa pagkinabuhi nga ang atong mga anak, kanunay kita nagatudlo, nagamaymay, nagapahibalo, bisag asa sila, no? Oo. Samtang nagauban ba mo paglakaw, samtang nagakatulog sila, nagistoryahan na mong kadyot, samtang nagamata sila, samtang nagapangaon mo sa lamisa. So kanunay gyud mi itudlo na ang pulong sa Dios. Mao bitaw nga si Joshua nagaingon gyud sa Joshua 1:8, no? Ngap sa 9. Tunin ninyo ang pulong sa Dios, maadlaw ug magabi. Mhm. Adlaw ug gabi ang diskutan ni na Pastor Rowan. Nya timanan nato nga ang adlaw taas-taas baya na sa tuwa dire sa Asia, ang adlaw baya na to magsugod sa alas 5 sa buntag. Nga hangtod na po na siya sa alas 5 sa hapon. Depende ka na siya no, nayusay magbari na siya, depende sa panahon. So taas-taas na, 5 to 5, that is 12 hours. Nya pagkagabi na po, alas 5 sa hapon na po, hangtod sa alas 5 sa buntag, night. So kung di ang night imong pagtuon, nagpasabot nga taas-taas gid nga oras sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Na makay panahon nga matulog, 8 hours, so makuhaan mo lang 24 hours. Pero, ang buti pasabot din nga, tagaan mo taas nga panahon ng pagtuon sa pulong sa Dios. Yes. Maulig na, Pastor Will, kay dili pa manggod kayo, ang tawagod nga, dili pa makatagamtam sa spirituality, para sa iya, dili pa kayo lami ang pulong sa Dios. O tinuod. Alang niya wala gid na. Yeah. Murag, Bulabay na siyang igdulungog. para sa iya, okay ra nga makabasa, dili makabasa. Pero as you grow, yes, sa diha magatubo ka, maghinahinay man dayon kalami ang pulong sa Dios. Mhm. Sa imong pagtuon, halos mangani usahay di na taganahan mo muundang, no? Sa atong pagtuon, no? Magkulik-kulik ng atong pagtuon. Yes. Sumuli na, nag-demand yun siya o much spirituality, Pastor Ruel. Oo. Hangtod nga usa ka tawo, matagamtaman niya ang kanindot o ang benepisyo sa pulong sa Dios.
Isang sa karason, Pastor Ped, nga kung sa katao nga mo positibo na bitaw siya sa pag-focus sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Mausab gyud ang iyang perspective sa Oh, pagpangalagad, tinuod gyud na Pastor Well. no? Tinuod gyud, agree gyud ko niya na nga nagyud tinuod nga kausaban. Mhm. Mausab gyud ang iyang panglantaw sa kinabuhi. Yes. Sa iyang pagpangalagad, mausab gyud siya gikan sa pagkakalibutannon Mhm. ngadto sa pagkalangitnon. Muna iyang transformation nga giingon. Transformation. Mhm. Ang iyang motivation Mhm. dili pagkalibutan kundi alang sa kahimayan sa tungbuhi nga Dios. So na gyud tinuod nga kausaban sa iyang kinabuhi. Pero kung wa pa gani diya nagpositibo sa Ginoo, hanapan na sa kalibutan, sige pagsuroy-suroy. Oo, involved kay Kuan pa kay siya sa kalibutan-on nga mga details of life. in kay Nahok siya. pa siya diha. Oo. Mhm. Kay ang kalibutan man gud Pastor Rowell, dugokonon kayo sa mga tao. Tagag-offer. Oo. Unya dili ta matingalan niya na nganong dugokonon kayo sa mga tao. Kay ang kalibutan mo may gikinahanglan sa old signature Pastor Rowell. Ang kalibutan mo may ginatinguha gyud sa old signature. Yes. Nya sad to say, daghan pa kayo na ron. No. Nga, gamay pa jud kayo ang nagpositibo, Pastor Ped ba? No? Well, kung tagaan na to siguro og ratio Pastor Rowell, perti yung gamaya siguro. I do not know. Sa Davao City, Pastor Rowell, may lang na siguro tayo 5% or 3% or 2%. Oo. May na siguro na. Ngayon kag, daghan mga Christians. Tinuod, daghan Christians. Pero Yeah. man, Kristohanon man lang di ay, pero kung dili masabtan ng spirituality, Wala. wala gyapon. Kuan lang, alang niya, si Kristo, occasional lang. Oh. Oo, niya. Wag gid siya positive volition towards Bible doctrine. Oh. Wala gid. So ang iyang pagpangalagad, dili gyapon maigo sa grasya sa Dios. Oo. Yes, mura kung imong tanawon, murag apil kunhay siya sa pagpangalagad. Pero in reality, sa sulod sa iyang kinabuhi, wala. Kung Wala sa yun. mata sa Dios, wala. Yes. So muna sa kada kong problema diha. Mm. So daghan kayong religion, pero wala tinuod nga spirituality. So lahi man kung morality, Pastor Rowell, morality does not mean spirituality. Yes. So pwede kang tanawon sa mga tao, murag maayo, kay masinimbahon ka, nagauban-uban ka sa mga Kristohanon nga grupo, pero dili man garantiya nga spiritual ka. Dapat masabtan jud nimo ang imong kinabuhi nga spiritual ka ug dili ka karnal, no? Sa mga adlaw nga pagkinabuhi. Kay lisod kay na, di na masabtan sa mga tao. Mhm. Mm. Labi na karon nga kuyaw kayo ang generation na to karon, no? Nga daghan kayo mga young people na to karon nga nahook pa gyud sa kalibutan-on, sa mga gadgets, no? O walay word of God. Mao man ay problema Pastor Rowell kay sa atong nakita karon advance kay ang technology o atong na experience karon nga ang mga kabataan na hinuon nadugangan na hinuon ang ilahang mga involvement sa kalibutanong butang. Mhm. Yes, gwapo man na nga naay advance nga technology. Pero ang problema din kung ma-out of control ka sa ka-advance sa technology, gamiton nimo na siya sa pangkalibutan, suyop jud ka. Oo. Suyupon jud ka sa kalibutan kay naanatanan sa social media wiya. Nya labi nang wala kay foundation sa word of God. Wala kay foundation. So dito jud ka, suyop jud ka. Oo. Mura ka gi-vacuum nga morning kalibutan, gisuyop ka ba, gi-vacuum ka ba, sigurado jud kang sabay sa hangin. Mhm. Kay kusugod ka ng vacuum ana, no? So, timanan na to nga ang atong old signature, mo magnet gyud siya, mo magnet siya sa kalibutanong butang. Ug mao na nga kung wala dili nimo mabantayan kini siya mga kaigsoon, no, importante ni nga masabtan. Kung dili jud ka makabantay sa imong kinabuhi, nga nag-spiritual ba ka o nag-carnal ka ba, musuyop ka gyud kay ngano man magniton jud ka sa kalibutanong kalibutanong butang. Muna nga kani nag-start din sa ginikanan, no? Kaning gibasa niyo Pastor Fred sa Deuteronomy 6:6-7, no?
nga maayo gid unta nga ang ginikanan mao'y mag-una gyud sa pagtuon sa pulong sa Ginoo kay sila baya ang foundation no o panag-inan sa ilang mga bata. No? Oh, mo gina. Nakoy nakita diri sa Panultihon 3:1 ngadto sa 4 Pastor Ped, kasi makatabang po nga bersikulo. Sige, basa Pastor Well. Pwede sa English, Bisaya, no? Tambag ni siya sa mga bata po, Pastor Ped. Proverbs. 3:1-4. Sige. Okay. Labi na gid mga batanon karon no nga medyo lisod na kay pasabton sa pulong sa Ginoo kay nahiluan na sa social media. Lagi mo gyud. Tama ba, Pastor Ped? Oh, Chris? bana hiluan na. Sige daw, basahon ako. Oo. Kung nagaingon diri sa Cebuano, no? Anak ko, ayaw hikalimti ang akong kasuguan. Apan, pabantay sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo. Kay ang kadugayon sa mga adlaw ug mga tuig sa kinabuhi ug pakigdait sila igadugang kanimo. Ayaw pagpabiyaa kanimo ang kalulot ug ang kamatuoran. Ihigot mo sila sa imong liog. Isulat mo sila ibabaw sa papan sa imong kasing-kasing. Grabe, no? Oh. 1 to 3 ba to? 1-4. 4. Aron ikaw magkakaplag sa kalumo ug maayong salabutan sa tubangan sa Dios ug sa tao. Amen, no? So, grabe ang pag-describe diri sa pulong sa Dios. Sa inon lang ka sa verse 3, ang iyang gisgutan, ayaw pagpabiyaa kanimo ang kalulot sa kamatuoran. Dapat ang kamatuoran na nagahigot kanunay kanimo. Ihigot mo sila sa imong liog. Then isulat mo sila sa ibabaw sa papan sa imong kasing-kasing. So kini day atong kasing-kasing naday papan ang iyang gisgutan, no? Pero kini nga kasing-kasing nga gisgutan ni Pastor Well, nani siya sa ulo. Yes. Bot sa bot i-memorize kini siya sa dapit sa imong kasing-kasing, no? Yes. So ana ka importante ang pulong sa Dios ug panambagong ka na siya ngadto sa atong mga kabataan. Yes. And mao lagi malinglam lagi ang mga kabataan karon. Secular kaya ang dating ba, no? Yes. Usahay mo yung sila nga di man nasala. Di lagi sala pero ang imong time kay nagwis man himong sala man na siya. Lord. Sa inyo di ninyo ma-recognize ang sala pero wa mo kahibalo nga gikut-kut day ang inyong time, giilog day ang inyong time sa kalibutanong butang. Wasting time na mo. So sayang na to, di na ba gito ma-redeem? Di na gyud. Mausik na to. Sige ka lang. 22 po, Pastor Ped. Sige. Pamati sa imong amahan nga nanganak kanimo. Ug ayaw pagtamaya ang imong inahan kung siya matigulang na. Lahi po day siya, no? So mao na ang purpose po diri nga ayaw gyud i-neglect ang mga panambagon sa imong ginikanan. Respeto gyapon sa atong mga katigulangan, no? Well, mga kaigsunan, ang kinabuhi sa kalibutan, ang pagkinabuhi lagi sa grasya, kay kinabuhi magkini siya pinagi sa dawang sa balaang espiritu. Kung wala gid tay balaang espiritu, o kung wala gid mahimo ta. Kung naman tay balaang espiritu, pero gi-grave na to, gi-cleanse na to, wala gid tay mahimo. Ang pinaka-importante din nga ang balaang espiritu naglihok sa sulod na to. Okay, Roger. Kung makalihok lang ang balaang espiritu sa sulod na to, sa dihan kita limpyo sa tubangan sa Dios. Wala gyud alternative niya na, Pastor Well. Mao lang gid ang pamaagi ng balaang espiritu maglihok sa atong kinabuhi kanang kita limpyo sa tubangan sa Dios. Sige, Napuday diri sa Panultihon 13:1 Pastor Pedro nagaingon. Malamong anak mamati kung badlungon sa iyang amahan, apan ang habugiro dili gayud muangkon sa iyang sayop. Mao. No, no? So, kani importante kay ni no nga kandak may gisgutan diri sa Deuteronomy Pastor Pedro nga i-impart gyud sa ila ang word of God. No? Dapat ang mayong pamatasan o mayong pamatasan maguna ang tinuod ng mayong pamatasan resulta mo guna sa kausaban pinagi sa pulong sa Dios, Pastor Well. Yes.
Kung ang pulong sa Dios na absorb sa mga kabataan, misulod silang kalag, resulta ka na siya ngadto sa maayong pamatasan sa pag-apply niini ngadto sa ilang mga ginikanan, bisan man ngadto sa ilang isikataw. Yes. So muna no, behavior no. Mausab ang atong kinaiya di ay sa dihang aduna kitay pulong sa Dios nga nagpuyo diya sa atong kalag. Naog na po ta Pastor Ruel no. Okay. So, gari na punta sa Ephesians 1:17. Sige, padayon Pastor Ruel. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Tinodyan, no? Labi na natong gitunan karon living grace sa ato ang Kristiyanong pagpangalagad. Buot sa Dios nga ang ato ang way of thinking sa atong Kristiyanong nga pagpangalagad katong divine viewpoint thinking, no? Nga di kita magkinabuhi nga unod nun or human viewpoint thinking, no? Yeah. Kaya gi-promise beto niya no nga sa makita to sa Colossians 2:3 Nga dun sa pagsulti. nga ingon din sa Colossians 2:3, in Him all the treasures of wisdom, comprehensive insight into the way of purposes of God, and all the riches of spiritual knowledge and enlightenment are stored up and hidden. No? Tama yun. No? Nga, once nga dita mo realize atong tawhanon, nga human thinking, mo agad ka dito sa divine viewpoint thinking, nadyo'y gitawag og wisdom and knowledge. Yeah. No? Tutulan nyo ka. Ang divine viewpoint man gud nga gisgutan diri sa Ephesians 1:17 mo tong mind of Christ. Ug busa nagaingon din that the God of our Lord Jesus Christ, kinsa man siya, the Father of glory, ang amahan, may give you the spirit of wisdom, maghatag sa espiritu sa kaalam og pagpadayag in the knowledge of Him, nga dapat mahibaluan nato og kinsa gid siya. Ang siya nga gisgutan diri is the Lord Jesus Christ. Yes. Dapat di ay masabtan gyud unta nato og kinsa si Jesus Christ. Subject ni kini nga subject is ay gitawag kini siya og Christology. Dapat masabtan nimo kung kinsa si Kristo Jesus. Kay kung kinsa si Kristo Jesus, dapat kita unta magkinabuhi unta nga sama kang Kristo Jesus. Kung si Kristo Jesus nagkinabuhi sa pulong sa Dios, ug ang pulong sa Dios mao ang hunahuna ni Kristo Jesus. Yes. Mao pud na ang gisgutan dinhi nga masabtan nato si Kristo Jesus. Para nga atong hunahuna pud unta May sama ka may sama po sa panghunahuna ni Kristo Yes. Jesus. So muna no, ang buti pasabot niya nga masabtan nato si Kristo Jesus. So, Dako ka na nga subject ng Christology, Pastor Ruel, no? oo. Daghan kay kag nakatunan sa Christology, no? Especially kanang gitawag na to Christ-like character. Oo, kana. Pagkanindot niya na nga subject today. No, sige, padayon na Pastor Ruel. So, importante kayo ni, kay labi na gyud sa ato ang Christian way of life. Daghan kayo mga Kristohanon karon nga wa nakatungkad niini. No? Kini nagkinahanglan man ni siya og feeling of the Holy Spirit pasupin. Mao gina kay sa grace orientation nagsaligtat kanunay sa gahom sa balang espiritu. Nagdili sa ato ang kaugalingong gahom. Dili gyud. No? Kay ang purpose magud sa feeling of the Holy Spirit, siya magud ato ang guide and mentor sa atong pagkinabuhi sa Christian way of life. Usab niya na Pastor Robert, siya ang atong power. Power. Kay kung wala siya, walay power sa Holy Spirit, ato mang power ang mupuli God. Yes. So kung atong power ang mupuli, human good man good siya. Yes. Mo na human thinking. Mo na human Viewpoint thinking. Human energy. So mo nang kinahanglan ginato ang Holy Spirit, matagkaroon na niya. Mo na grasya. Grasya, oh. Pero kung di nato na masabtan, disgrasya gyud kay kita may mangusog. Naghana siguro wa nakatungkad na Pastor Pedro nga bigod ka invest of rewards in eternity kay Mo na pinakalisod Pastor Ruel. once gadi ka kabalo mo differentiate mo identify nining duha ka mga
forces, ang old sin nature o ang spirituality, wala jud kay abdin nyo maka-invest og rewards in eternity. Pag magaling ka kahibalo, sa pa yung pag-invest sa eternity. Mhm. Kita gani nga nakahibalo ta, magkapangka-pangka pa mga ganita, magkapandol-pandol pa mga ganita. No? Oh. Na pa mga gani mga area, magkana ta pildi ko. Pildi ko. Lingo-lingo pa ganita. Oo. Kung sa batong wa nakahibalo, Pastor Rowel. Oo. Kay yun na naman katinuod yun, no? Mhm. Kinahanglan may baluan mo ginato ang kamaturan. Pero sa diyang may baluan na to ang kamaturan, lisod ba iya i-practice? Lisod. Oh. Application is the issue ra ba gyud? Mabilo itong imong subject kanina, Pastor Rowel. Mhm. Itong imong... Yes. Sorry kay naningil siguro to. Unsa to ingon ganina pastor? Mabilo itong ang imong subject ganina sa Philippians 4, Pastor Rowel, nga ang imong nadunggan, ang imong nakita, ang imong tanan nga imong nakatunan, i-apply, i-practice nimo sa imong kinabuhi. Motong gisulti ni Apostol Pablo sa atong bisik pastoral Philippians training. 4:9. Philippians 4 ba? Nga yes, ang imong nasabtan, learn, ang imong nadunggan, ang imong nakitaan, kining tanang mga butang na imong nakita sa akua, nagbot niya ipasabot, nga Apostol Si Pablo Pablo. kinabuhi, imong i-apply, imong i-practice sa imong kinabuhi. Yes. That means, na-experience ko ni Apostol Pablo ang tinuod nga pagkinabuhi nga spiritual. Na-experience ko ni Apostol Pablo ang tinuod nga spirituality. Mhm. So, mo po na ito, i-practice na ito. Nga naman, kung dili naman po na ito i-practice, ang pulong sa Diyos nga itong nakatunan, wala, gyud. Way pulos. Boy pulos. Lisod. Aha. Muin ka nga, lisod man i-apply. Di man yun, kay kung di mo i-practice, di man yun ka ma-perfect. So, kinahanglan practice, 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 then make perfect. No. So, sige ni mong practice niya na, maanad ka ra kadugayan. So, muna nga, muhinta nga, piting lisura na, tinuod ba na, lisod na kayo. Lisod ang pag-practice sa pulong sa Diyos. Kana lang, na magpabadlong sa imuha. Ha, kana ha? Gitawag na ito nag-people testing. O kana. Na nagpabadlong sa imuha. Kung wala ni mo na ma-practice, muriak di ka dayon na. Tinuod jud. Muriak di ka dayon niya na. Pero kung nagsigi kag practice niya na, pag tanaw ni mo nga nagpakapakang niyang ba, siguro gitungo pa ka, pag tanaw ni mo na, ngayon na, pahiyom na yun, kaya relax na yun, relax mental attitude. Mo tong sa edification complex of The soul. the soul katong five floors pasupid. Oh, Nga relaxed mental attitude number 2. relax mental attitude. No? Oo. Mastery of the details of life, relax na. mental attitude, itong share the happiness of God, Oo. dapat masabto yung ginaan mo diyan, no? Kaya nga naman, muna ng panahon na nga, i-apply ninyo ang tulong sa Diyos. Opportunity na nimo. Himuan ni mo nga opportunity siya nga, gipaghimaraot na ko. So, God, salamat sa opportunity. Mhm. Dapat magmadaogon ko nini. Ana gid ba? Ana, mao mo ginunta ng dapat. Pero kung watan hibalo, react mo kita na Pastor Rowel. Tinuod jud. React mo ganita ng maglakaw lang sa kalsada niya, magbiyahe ta o niya, dugay kay nakahawa kay na obstruction na to, hinahinig lakaw mo yung bura magiyahang tugkaran, no? So, grabe ka reactive ang tao. Muna Pastor Ped, ang tao gyud labi na gyud magtotoo tugpahanan gyud sa malundaong gubat Yeah. kay gano nga kita tugpahanan pinagi sa ato ang thought, atong decision, sa atong reaction, sa atong volition. Kuwan jud ba, no? Depende gyud kung kinsay padag-o na to niya ng patunguran na, panahon na. Pero mas advantageous sa ka-believer kung daghan siya pulong sa Ginoo nga na-store siyang kalag. Kaya ka man sa i-apply. Daghan i-apply. Nga di siya basta-basta makareact dayon sa matag sitwasyon sa kanya sa iyang kinabuhi. No? Pareho ng people testing, Pastor Rowel.
kung nahibalo ka sa problem-solving device niya na, Oh, yes. dapat kasabot ka sa impersonal love for God, Mhm. ay impersonal love for all mankind. Kaya para niya na, di ka mag-react, or ka, personal love for God, kaya kung higugma ka sa Diyos, di man ka magpagkasala, di man ka masuko dapat. Oh. Pero kung wala ka nakahibalo niya ng problem-solving device, Si gamak juga. sugamak ka yun. Oh. So, ang kinabuhi lisod, mabito ng atong ginatudlo gyud diri no, kaninyong tanan diha nga nagapaminaw, ang pagkinabuhi nga Kristohanon, lisod kayo igon ang kamatuoran pag-apply sa atong kinabuhi. Yes. Nag-demand gyud siya og practice, more practice para nga mahimong perfect no, makabalo na ka ba no? Yes. Sa doctrine of orientation, gitawag na siya diha og kanang mastery, no? Mastery, tama No? na. Oh. To master life is to master self. Tama gina. To master self is to be mastered the word of God. Ang makapausap ra gyud na to, uno ra gyud sa Ginoo jud. Tinuod man gina Pastor Robel, pero mo rin gina, kung dili na to masabtan og unsa ka importante ang pulong sa Dios. Oh, kana. Di na to mahibaluan ba nga ang pulong sa Dios di dapat mamitabulay so mosunod diri sa atong right love of the mentality. Mhm. Kay hangtod nga dili siya mosunod sa atong right love of the mentality. Oh, kana. Dili man siya maghatag og power sa tao Oh, nga muusab siyang kinabuhi. dili. Maghatag lang siya og power sa pag-usab sa kinabuhi sa usa ka tawo. Sa dihang nasabtan nimo nga moing ka nga dapat relax lang gyud ko Oo. usag na mga momentum testing, Kana. na mga people testing, na mga system testing, dapat relax lang gyud ko. Mm. Kay kinahanglan nga akong integridad akong proteksyonan. Kinahanglan nga akong mapakita ang glory of God sa akong kinabuhi nga to sa akong isika tao. Yes. So, muna din na nagsugod ang gitawag nito paggaling sa pulong sa Dios diya sa atuang right lobe of the soul. Nga naglihok ang pulong sa Dios diya sa atong right lobe of the soul. Mm. Especially sa conscience compartment kay dinha sa conscience dinha gyud ang norm and standard nagpuyo. Oo. May baluan nimo kung say maayo, kung say dili maayo, masabtan nimo nga nagkamali ka o nagkinabuhi ka nga matarong o tungod niya na kung nagkamali ka makonsensya ka. So dinha ang tinuod nga kausaban sa ikalima nga compartment sa essence of the soul or essence of the heart. Mo nang number 5 kaya ang number 1 niya na is frame of reference, memory center, categorical doctrine, vocabulary, and then conscience ang niya kalima. So dinha sa conscience mo nay dinha magkita nato ang kausaban sa kinabuhi sa usa ka magtotoo nga nagatubo ngadto sa pagkahamtong. Yes. Mo nang ang pulong sa Dios dapat gyud magatubo kita sa kahibalo sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya ang pulong sa Dios mao man ang hunahuna ni Kristo. Sumala pa sa 1 Corinthians 2:16. 16. Sige Pastor Rowan, ikaw. Okay. So, nindot kayo, no? Isa lang ka bersikulo, pero ug imong iganoy, Uhrot mo sa kaoras Pastor Rowan. daghan kay gatuyuan, no? So, mao gyud no nga importante kayo nga may baluan gyud nato ang wisdom and revelation in the knowledge of him, no? Tama, mao gyud na. Yes. Okay, pasupid ang Ephesians 6:1-3. Kini paborito kay ni sa mga kabataan kay murag mao gini ang ilahang basta Memory verse. dili vacation Bible school gani di gini mo sipyat ning bersikulo. So nagaingon diri sa Ephesians 6:1-3, children obey your parents in the Lord. Dili tong parents nga wala sa Ginoo ha. Parents nga nasa Ginoo no, in the Lord. For this is right. Honor your father and mother, that it may be well with you and you may live long on earth. Now, pag kanindot nini, nang mo kini siyang bersikulo nga adunay promise sa mga kabataan, nga mutas ang ilang kinabuhi, kung magkinabuhi lamang sila nga magsunod sa ilang mga ginikanan. Yes, apilya po niya sa Christian way of life, ngunit gitawag ito living grace. No? Sa diyan nagkinabuhi ka, nining kalibutanan dapat authority-oriented ka. Nung sa may buti pasabot niling authority-oriented.
Ang pulong authority-oriented, nagpasabot nga, murespeto ka o mutahod ka ngadto sa persons in authority. Now, sa pamilya, kinsa may persons in authority ang atong ginikanan. Dapat isip mga bata, isip mga anak, kung nakasabot ka sa grace orientation, dapat murespeto jud ka sa imong mama, sa imong papa. Musugon ka, musugot ka, di ka magsupak-supak, di ka magbagulbol, di ka magsiga-siga og mata. So, dapat kuhan din na, mag-ubay ka, no? Sa imong parents, no? Pero nakoy naibalaan nga usay mander sila silang anak, Pastor Ped. Inana gyud kay ang kalibutan lagi ron Pastor Ruben. Oo, mo na delikado gyud, no? Wala na ituntuon sa pulong sa Dios. Sa pa na maka-expect pa kaniana nga ang mga bata mo tahod sila ha. Imposible kay mo tahod na mga anak sa ilaha Pastor Ruben. Nga pareha silang tanan walay simba-simba sa Dios, walay pagtuon sa pulong sa Dios. So, malisod yun. Yes. So, morning sa Cebuano, kung pasama sa Cebuano, Pastor Ruel, no? Parang limpyo kayo sa inyong paminaw din ha. Nagayong kamong mga anak, kinahanglan managsugot kamo sa inyong mga ginikanan. Ginikanan diha sa Ginoo. Diha sa Ginoo. Diha sa Ginoo, no? Kay buhat kini nga matarong. Tumahod ka sa imong amahan o ginahan, kini mao ang nahaunang sugo nga may saad. Kung samdeng saad nini, aron magamawswagon ikaw ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa yuta. So, ang iyang saad dinhi Pastor Roel nindot. Oh, yes. Aron magmaswagon ka ug mataas ang imong kinabuhi. Now, duha igo. Usa ka bala, duha igo. Kung magmasinugtanon ka sa imong ginikanan, mura ka kanang usa ka bullet, 2 birds, no? Duha ka langgam mo na igo. So kung tumanon nimo ning suguan ang pagtahod o pagsugot sa imong ginikanan, adunay duha ka promise nga saad yung gisgutan dinhi. Unsa ang una? Magmoswagon ka. Now, ngano ka nga magmoswagon, Pastor Rilo? Sa unsa kang paagi nga nganong magmoswagon man? Muna ni, no? Atong i-explain gamay. Ang usa mong ka bata nga magmasinugtanon sa iyang ginikanan, abi niyo kung sa metabo, kanang bataa, posible na siya nga makahuman sa iyang eskwela kay ang ginikanan baya nga ang iyang anak butaan kayo, ganahan din ang gasto ba? Mugasto mo ganita ka ng anak nga masupilon, unsa pa ka ng butaan kayo, no? Ganahan dito mugasto mo nga matag, sige, bisag kung sa'y kuhaon mo, gastuhan ta ka. Sige dong, paningkamutan na muna. Paningkamutan gina na mo. So sa metabo, magmoswagon siya. Posible nga makalampos siya sa iyang pag-eskwela, nasa gwapong trabaho, uswag siya. Unya, nganong mingong po diri, ug mutaas ang ilang kinabuhi. Layo kay sa disgrasya ang mga kabataan nga nagasunod sa ilang mga ginikanan. Yes. Kaya nang, ayaw mo ka dito sa sayawan ha, kaya basta madunggaban mo dito. Oh. So karon kung mituman sila sa ilang ginikanan, madunggaban ba sila? Dili. Pero kung magsupak-supak sila sa ilang ginikanan, abasin pag-abot nila dito. Nabay mo buto nga bomba, nabay hurmintido, tawag na? Hurmintado. So, wala. Nga, gawas pa niya na. Pag-abot dito, kakita pag-uyab nga dili Kristohanon, magka-problema ang kinabuhi. Mumubo ang imong kinabuhi niya na. Kay problema kay yun. So, muna nga, ang pagrespeto sa itong ginikanan, dako kay ka na siya katuyuan o katabang sa imong kinabuhi. Dili na. Sa imong ugma. Sa imong ugma. Munang kini nga bersikulo, aduna gini siya saad. Nga magmoswagon ka, o nga mutaas ang imuhang kinabuhi. No? Timanan ninyo na mga kabataan ha. Kaya gimemorize ba ninyo na sa inyo karon nga mga dagko na siguro katong mga kabataan nga nasa high school o college, yes, musabtan na ninyo ni, no? Obey your parents in the Lord, no? Kanang ginikanan nimo kay kung ang ginikanan nimo Kristohanon, kinahanglan mo obey kaniya na.
Pero dili Kristohanon, now, pampaminaw ha, kaya gisgutan diri, in the Lord ba yan diri? Pananglitan ang imong ginikanan, wala di as Ginoo. Nya, musimba ka, ingnon ka niya, ngayaw simba. Now, karon unsa na imong Imong pilion. unsa na pilion ni mo din karon? So, pilion gini mong Ginoo. O di na ma-apply ang doctrine is thicker than blood. Yes. Na bot ko sa bot, imo yung hatagag labong pagtagad ang doktrina kaysa imong kadugo. Bisan tinud kadugo nimo ang imong ginikanan. Pero kay wa man siya alam, wa man siya gana sa pagsimba, di man kaniya pasimbahon, dapat ikaw dapat lig-on ka dinha kay wala man siya sa Ginoo. Katong nasa Ginoo kay mingon gito ni mog simba. Pero say mo imong beta nini nga i-generalize ba nato ni nga bersikulo nga kini specific ba ni nga bersikulo para sa mga pamilya nga nasa Ginoo. Apil ang ginikanan nasa Ginoo, no? So kinahanglan masabtan po nato kay kung ang atong ginikanan tudloan tag dili maayo, pwede po ta mo say no, di ba ha? Basi kay Wingon na ta nga, nag-ingon ba diri ang Ephesians 6:1-3 obey your parents. Yes. Yeah. Sige na tayo, yes. Bisa na ka ng papalito na tag unsa dihang mga binuang. So, kinahanglan pwede ko ta mo say no, no? Ang nakaayo lang po, Pastor Fred, sa usa ka bata nga nahimong Kristohanon, naay balang Espiritu Santo nga mugiya na niya. O nga igiya gid siya, bisan niya mga parents niya, dili mga Kristohanon, pero ang balang Espiritu Santo mo na yung magtudlo niya sa ngayang pagkabuhaton. Tama. So, mga kaigsoon no, kinahanglan masabtan nato kini siya, no? Kay usahay lagi ang gitawag nato na mga ginikanan nga atong nakita nga magtudlo ka nato sa dili maayo, no? Mabitaw na katong kang Nebuchadnezzar kay ang gisgutan magud ini, no? Orientation to authority man ang iyang gisgutan dinhi, no? Kini Ephesians 6 orientation to authority man ni. Naghisgot sa mga kabataan nga diin magpaubos sa ilang ginikanan. Si Daniel sa iyang panahon, kinahanglan mo submit siya sa authority sa iyang gobyerno. Pero during that time, si Daniel, wala siya mo submit sa authority sa gobyerno. Kinsa man tong authority na itong panahon na, si King Nebuchadnezzar. Pasimbahon sila Diyos, wagid siya mo simba. Iba naman siya nga, adi na mayo. Tambog ta mo sa leon. Sukot siya, itambog siya sa leon. Yang mahigala, simba mo sa estatwa, di mo gin mo simba. So, kaya di man gid sila mo simba, si Shadrach, Meshach, ug Abednego, sa itambog mo sa kalayo. Sa bisan pag istambog ninyo sa kalayo, di gid mo submit sa inyo niana, kaya di mo na maayo. Di mo na legit, di mo na tinuod nga kuman ang inyo ha. Tinuod yun, git sa sila sa kalayo. Ang nahitabo, kaya wa man gid sila nag-compromise, wa man siya mo submit sa authority. So na panahon na nga pwede dili mo submit sa authority ha kung nakita nato nga ang authority nagatudlo o naga-intimidate nato sa dili mayong butang. So unsa nitabo kang Daniel, tambog siya sa lungag sa leon. Wala, mukaw ng leon siya. Nya ang iyang mga igsoon, iyang mga higala gitambog sa hudno sa kalayo. Times 7 pa gito, giingnan pa gito ni Haring Nebuchadnezzar kay nasuko gid siya ato nganong di gini siya mosimba sa akong estatwa ha. So sa kasuko niya unsay ang gibuhat siya i-times 7 ha. I-times 7 ang kainit sa kalayo. Ambot unsa pag measure ng times 7 no. Siguro na sila measurement sa temperature niya no. Sugnuran siguro nila. Sulfur no? Sulfuric. Asupre man siguro na. Kaya kung buta na sulfur o asupre, pag ang kalayo niya na, mubuto, mudugan na sa kainit ba, no? Pero, ang nitabo, nagsakaw-lakaw na si Shadrach, si Meshach, si Abednego dito sa kalayo, Pastor. Dito sa pugon. Oo. Samantalang ang nag-itsa nila,
Patay, pagod. Grabe, no? Sunog ang nag-itsa. Pero sila, wala gid sila maunsa, no? Naglakaw-lakaw sila sa kalayo, ug natingala pa si King Nebukadnezar dito, nga tulo ang iyang giitsa, Naupat na. nahimo na mahinong upat ang naglakaw-lakaw sa kalayo. Dahil dito na ang atong Ginoong Hesukristo nga nag-rescue, nagluwas sa tulo nga wala mo submit sa authority nga dili maayo. So pwede ta din mo submit sa authority kung nakita nato nga ang gitudlo sa authority is dili legit, dili maayo, no? Usahay ba po, Pastor Ped, dili tower na, no? Oh, Nga, usahay, maka-compromise na ba dahil sa kalibutan. kining kalibutan na Natoy one time nga nagninong ko sa kasal diri sa Davao City nga sa procession na entering dito sa ilang simbahan kay lahi lagi nga simbahan sa religion ipabaw dumi daan una mi mo procession pasulod sa simbahan nya gipangutanan nako tong nag-assist asa man ni nga mubaw sa Santos daw oo ingko di na ko mubaw muritso ako kasagaran jud ilang ipabaw no Oto nga na-intriga ko pag abot na sa among turno nangutana ko nga asa man mi mubaw sa ato ang patron dili na ko mubaw ana usahay naay mga ingon ana insidente nga ay mga nanay gid no. dili ta ma-aware ba niya murag unsa na ta dita nakasanong na dita sa ilahang Santos no og dili na pud siguro na sa pagbaw Pastor Ped sa ilahang rebolto ug kana pud sa mga okasyon pud Pastor Ped sa ilahang mga Diyos nga usahay makaapil ta no labi na pagkaon pud sa ilang mga gihalad niya ana no isa pud na no kay usahay wata kabalo nga lami na tong tao na to sa humba pero wata kabalo nga gi-offer na dito sa ilang Diyos no mao man pud ni nila Sadrak ug Abednego nga wala siya ni bow down sa atong Diyos nila. Wala bow down, no? Nag-stick so, sila sa ilang buhay. May authority nga pwede na itong supakon ha kung wala man magtudlo na itong maayo. Pero kanang nainasod nga nasobra na sila sa ilahang gitawag na ito pagka kuan sa droga pastoral gani no nya wala na nalain na ang mga doktrina no so wala nagpasabot na sila no nga kita nga mga Kristohanon musugot lang ta bisag nagsupak na sa kabubuton sa Dios. Ang ato mas palabihan gyud nato nga musunod ta sa Dios kaysa musunod ta sa tao. Yes, murag ang lesson niya nga mo draw the line yun ta. Draw the line yun ta. Dili ta mo compromise ng gubiyan. Nga monitoron yun mong kaugalingon nga ops time pa. Manang murag violation na ni sa kong spiritual life da. Pero na. Kana lang, naay mga area din ha nga atong nakita nga pwede tang lutuson, pwede tang unsaon nila. Ang kana dawato na to ginang price no. Kung willing kita, kung di kita karnal, dapat willing kita nga mo sa gubang niya na. Sa gubang niya na. Kung posible pa siguro, bilang guunta o patyon ba ta, ang Ginoo na nahibalo sa atong kinabuhi niya. Anyway, lang giluto sa Dios man. Muna. Kay ningon man Ginoo nga, if you want to follow me, take up my cross daily. Nagi mga alantoson. Magantos man kita sa kalibutan. So muna nakanindot mga kaigsunan sa diyang nagatuntas pulong sa Dios kay masabtan gyud nato kung sa tong pagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios. Yes. Dili lang tong mungita nga yes, nagingon ba ang pulong sa Dios nga musubmit ta sa gobyerno, tinuod man na siya. Tinuod man na kay part man na sa divine establishment. Submit ta sa gobyerno kung lagi legit ang ilahang mga pamalaod. Pero kung dili legit, unsa atong pagabuhaton ni ana, no? So, kung wala nasubay sa kabubuton sa Dios, kabalo po ta mo say no. Kabalo po ta mo say no, no? Naay panahon nga mo say no ta, no? Dili na lang tanan nga mo compromise ta. Compromise ta. Tugyan na to atong kaugalingon sa Ginoo. Pareha na ng mga pangala, no?
I do not know sa 7 years tribulation bitaw atong nakita din ha. Kay grabe man kayo ang panggobyerno din ha. Mangtas man kayo ang panggobyerno din ha. O, No? siyempre, kay niya ng tungura, dili na panahon sa grasya, Pastor Hindi Ben. na panahon sa grasya. So niya ng panahon na, grabe ka mga mangtas ang enforcer niya na. Grabe daw. What yung lami ang kalibutan niya ng tungura? Wala na. Oo. So, muna nga, sa 7 years tribulation, pwede na yun ka nga, kung tanaw mo, mahimo ka magtotoo sa 7 years tribulation, lutuson ka, mas maay nga, kuhaon ka na lang kay automatic pa, luwas ka. Kaysa ka nang buhi ka nga, lutuson ka, no? Sigihan kag pangita, magdagandagan ka, wa kay mapalit. Usahay bitaw, Pastor Ped, muabot na sa kauna-huna mga pagkapaitag yun ng mga maluwas diya sa Ginoo via tribulation. Mo lagi na, Kay no? inay panahon sa grasya nga hastang sayo na. Pero gusto gid sila dito makaapil sa 7 years tribulation. Grabe gid ng panahon na, no? Makaingon ko nga gisuda pagkapaita na gid ang panahon na gid. Di na basta-basta, Pastor Wells. Pasalamat lang ta nga ang grasya sa Diyos sa panahon sa iglesia, kuhan yun, hangtod sa rapture of the church. Hmm. Nga dili kita maapil sa 7 years tribulation. Special gid ta ba? Una nga kuan jud, hibaloi gyud daan nga ikaw apil na gyud sa gitawag og pagsakgaw igsoon kay malisod yun kung mabilin. No? No? Tuo Og, ka na, no? Tuo ka na kang Ginoong Hesukristo, Yes. yes. Ang Diyos ug manluluwas. Mo nagingon sa 2 Corinthians 6:2 nga today is your salvation. Today is the No? day of your salvation. Karon daan ikuha na kanang siguruan na nga kanang mapil ka ba niining gitawag og pagsakgaw sa mga magtotoo. Mm. Kay pagkapaitag yun kung maabot ang panahon nga mabilin ka, no? No. So jud kayo. Tinood ka na, no? So, ang usa ka butang gyud nga makapangandam kita niya na, no, mga kahigalaan, mao gyud ang atong pagtuo gyud. Pagtuo diya sa pagkamanluluwas ni Kristo Jesus kay siya mong ang nagaanto sa cross. Mm. Pag ingon niya dito sa cross titilistay, dito sa cross na human ang iyang paghatag kanadto og kaluwasan. Ang atong pagabuhaton mao lamang ang pagtuo, pagdawat kaniya. So, just simple as that, no? After 3 p.m. when Jesus Christ said, "It is finished," titilistay, natapos na. That means, natrabaho na niya ang iyang mission dito sa cross. Nga gibayran niya ang tanan natong sala. Ug busa sa bisan kinsa nga mutuog musalig kaniya, dili na maadto sa linaw nga kalayo, kundi makabaton na og kinabuhing dayon. So, pagtuo lang yun kang Kristo Jesus, mga higala, no? Muna yung pinaka-importante na itong masabtan. Oh, good. Pila ka bersikulo na nagatudlo na to nga ang pagtuo kang Kristo Jesus, pagtuo sa ngalan ni Kristo Jesus, pagtuo, bisan man gani, kung bisal nimo sa imong ba si Kristo Jesus. Tinood yun. Maluwas ka, no? I-insure yun nga luwas ka na kay nabay ubang mga tao mingon nga pangutana niyo luwas ka na ba ingon siya nga Ginoo ray mag-igo didto raw niya No, wala gina, no? ayaw jud kay what if ug wa ka na luwas nagingon ba ang 1 John 5:1-5 nga baybawan nimo daan nga luwas ka na samtang buhi ka pa Mo dapat No? gyud, oh. Kaya ang First John 5, no? no 11-13, klaro gina din nga may baluan nimo nga luwas ka na mintras buhi pa ka. so ibalui daan no Ug gawas po niya na Pastor Rowell, ang atong kinabuhi mubo ra gyud kaya sumala pa sa James 4:14. yes Ang James 4:14 nagaingon gyud diri, no? Atong pagbasahon ni Kadyot. Wa gyud kita mahibalo sa unahan sa atong kinabuhi. Basig naglaom pa ta nga motaas pa atong kinabuhi diri. No. Mubo ra kay atong kinabuhi. Diri gihulagway ang atong kinabuhi sumala pa sa James 4:14. Nagaingon dinhi
Samtang ang tinuod mao nga kamo walay hinsayran may tungod sa kaugmaon. Kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Kamo sama lamang sa aso nga sa daklit magapadayag ug unya mahanaw lamang. Huwag ka dali Now, aragyan. ang aso diri, ang uban magud nagagamit ini og vapor, no? Ang aso diri gikuha kini siya o vapor gikuha kini siya sa actually kung ato yung tanawon sa Griego nga pinulungan, naghisgot kini siya sa usa ka mubo lamang kaayong panahon. Sama sa aso, kung imong tanawon ang aso, gamay lamang kayo ang iyang panahon, mawala na siya. Mo tanaw ka og kanang yamog, gamay lamang kayo ang panahon, makita nimo siya karon, pagkataw-taw mawala na. Yes. O kining mga fume, no? Gamay lamang kayo ang panahon, masimutan nimo sila karon, pagkataw-taw mawala na. Ang buti pasabot din ha, nga ang atong kinabuhi, mubo lang yun kayo sa kalibutan. Ug tungod sa kamubo sa atong kinabuhi sa kalibutan, dapat atong tagdon ang atong kalag. Atong siguro ng atong kalag ug asa ta padulong. Kung maabot man ang panahon nga kita wala na nining kalibutan na. Importante na siya, no? Na atong makuha ka na siya, no? Masiguro na to ang kaluwasan sa atong kalag. Sure good, no? Kay sa gibasa pa ni Pastor Ped, James 4:14. Kung moisgot ba kag inalis nga daw sama sa inalis nga aso. Vapor man na sabi Vapor sa English, English, no? O vapor ba ya? Kanang vapor bitaw sa binukal nga ininit. Hindi lagi na siya kabot og sa kadupa ba? Oh, mawala na. Mawala na dayon, no? Kung aso mo gyapon. Aso mo. Mang aso Mutas-taas pa. makita pa pero vapor gyud Pastor Ped, no? Nya vapor ba gisgutan ni sa Biblia, inaana kadali ang kinabuhi. Bisa kung saan mo tutok sa vapor, Pastor Rowell. Pag tutok mo na, batingala lang kapag abot din na mo makita. Yes. So mo po lang atong kinabuhi. Ay mong mga pinalangga sa kinabuhi, imong pagatutukan sila, pero pagkataon niya na takulahaw lang, mahalaw gyud. Takulahaw. Mo lagi na. Ang tao nga mamatay sa ibabaw sa imong lubnganan, nalang gyud dito'y duha ka number sa imong lapida, sa imong pagkatao o sa imong pagkamatay. Sa tunga-tunga niya na naidas, no? So sa imong pagkatao, das padong sa imong pagkamatay. So katong das nga gisgutan niya, nagahisgot to siya sa imong kinabuhi samtang napakadini. O giunsa nimo imong kinabuhi sa pag decision nga nagkinabuhi ba ka sa kalibutan-on o nagkinabuhi ba ka sa Ginoo. Kay taas-taas gyud ang lugway sa Ginoo ba sa imong kinabuhi. Nya wa jud ka decision nga imong tuhan si Kristo nga imong kinabuhi, imong Ginoo manluwas imong kinabuhi. Wa na gyud labot ang Ginoo niya na ba? No? Wala na gyud siya Kay sala. naagi siya gitawag og grace before judgment. No? Gilugwayan jud ka para maka-decision ka pero usahay ang tao, no? Galingag-lingag ra gyud, no? Na busy sa kalibutan-on nga mga butang nga way pulos sa kalibutan. Sayang kayo ang pulong sa Dios. Mingon gyud si Jesus Christ diya sa John 6:37, Pastor Rowell. Bisan kinsa nga moduol kanako, dili ko gyud isalikway. Yeah. So mga higala diha, no? Kung nagapaminaw man mo, kung dili pa kamo sigurado sa inyong kaluwasan, si Jesus Christ nagapanawag kaninyo. Ug matud pa niya, bisan kinsa nga moduol kanako. Moduol lang ka kay Jesus Christ. Dili gyud kay salikway. Katong bitawng usa ka kriminal nga nasa iyang wala ato nakita nagtamay man to siya. Pero ang usa ningon nga siya walay sala. Kita ngayon kita nga bitayon sa cross kay makasasala ta, kriminal man to silang duha. Pero pag ingon sa usa nga hinumdumi taon ako, Ginoo hinumdumi taon ako, kung nanana ka sa imong paraiso. Katong pagsulti niya nga hinumdumi taon ako, kung imong pagkatanawon to,
act of faith to siya. Yes. Pagtuo lang ito. Pagtuo lang ito kang Kristo Jesus. During that time, wala pa si Jesus Christ namatay sa cross, Pastor Roel. Mhm. Mo nang ang pangalan ni Kristo Jesus powerful kay nguluwas sa tao. Wa pa siya namatay ha, pero kung sa ingon ni Jesus Christ, karon, Mm. karon dayon, uban ikaw sa akong paraiso. So wala pa to'y kamatayon ni Jesus Christ, pero ang kaluwasan na. Yes. So the name of Jesus Christ is very, very powerful to save human race or to save mankind. When you believe in the name of Jesus Christ, nadyo kay kaluwasan. Timan igina. Mm. So si Jesus Christ nagaingon niya na kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan Kalibutan. matungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak. Kinsang bugtong anak si Jesus Christ. Aron bisan kinsang mutuo kaniya, Yes. dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Just remember that verse, John 3:16. Dinhan mo makita ang gugma sa Dios, nga ang gugma sa Dios walay pinalabi. Mhm. Kung dili bisan kinsa nga tao nga mutuo ug mosalig kaniya Universal. o universal makabaton og kinabuhing dayon. Mm. O, during that time sa pagsulti sa John 3:16, si Jesus Christ wala pa namatay, Pastor Rowan. But the power of the name of Jesus can save Mm. all mankind nga mutuo sa iya. Bisag sa kinabuhi ni Adan ug ni Eva niadto sa Garden of Eden, Oh, so yes, nituo lang sila sa kahoy kahoy. naghulagway sa dapit nga lansangan ni Jesus Christ sa Mhm. cross. Luwas gyapon sila, Pastor Rowan. Yes. So, bisan lang nga nagtutok lang sila sa umalabot nga Kristo nga ilansang sa cross. Wa pa, layo pa kay Jesus Christ, wa pa ginatawo si Jesus Christ. Pero nagtutok sila nga dunay manluluwas nga ilansang sa cross. Mm. Luwas gyapon sila. Yes. So, ana ka powerful ang pangalan ni Jesus Christ, ingon nga atong Ginoo ug atong manluluwas. Ubusa, kung ikaw nagapaminaw man diha karon, ay hinumdumi gyud, no? Gibuhat na tanan ni Kristo Jesus dito sa cross. Siya na ang nagantos. Mm. Siya na ang nagbayad sa tanan natong sala. Nay pa yato Pastor Red, naginapa ka istorya. Lami kay itulog ba nga nanagi bitaw kay assurance sa imong kaluwasan. Oo. Kay wala kay kaba ba? Mm. Wala kay hunaw-hunaw niya, Lord. Masiguro mo ka unya nga okay ra. Kung itugot man nimo nga di na ko kamataog ma. Kira. So be it kay kabalo man gyud ko nga paingon ako nimo. Tinuod na, oh. Oh, pero kanang wa pa gani kasiguruhan sa kaluwasan, maglimbag-limbag pag ginang matuki, baso niya di na kamata. Hadlok kang di Hadlok, kapata. no? So, Tinuod man gud na, Pastor Well, nga dapat Oh. secure gyud ang kaluwasan sa imong kalag. yes. Buhi pa ka ba dapat nasabtan na gyud imong nga luwas ka. Hmm. Kaya kung wala pa gyud tinuod, ambot. Kung sakay kinabuhi niya na nga wa ka makahibalo asa ka mo adto. Mura kag naglakaw niya na nga way mapa ug asa ka palulong. Ya, lisod kayo ng padulngan nimo nga wa kay kasiguruhan kay wala ba na expiration? Oh, Eternidad Eternity ng isgutan ni ana, no? Pagkapaita kung mag-spend ka dito sa Lake of Fire. No? Wala yoy kanang rest in peace nga word alang lagi na sa mga magtotoo diha kang Kristo. oo. Nga doon na gyud siya kapahulayan dayon Oo. diha sa grasya sa Ginoo. Kana kung Kristohanon siya, Mhm. tama ginang rest in peace. Kung di So, kung di Kristohanon, Kristohanon, nako, di ka ka-rest dito. di yun applicable sa mga nangamatay nga wala di kang Kristo. Wala. Nga word. Hmm? Suffering yun dito, Pastor Rowan. Yes. No? Bueno, mga kaigsunan, mga kaigalaan, wala namang gitay panahon. Busa man namilit na kami diya kaninyo hangtod sa sunod higayon. Sa samang oras, alas 12:30 hangtod alas 4 sa hapon, adlong Sabado. Kini inyong alagad sa kanginan, si Pastor Well Gallo. Pastor Federico Andoy. Magaingon, ang Diyos magauban ka natong tanan. Bye-bye o mayong hapon.